Dahil nga sa sinabi ni Rika ay muling nabuhay ang katawang lupa ko. Ang kaninang pagod at wala ng buhay ay bigla na lang naging bakal ng tumayo. Hay, di na naman ako mapakali. Nanggigigil ako kay Tita Rika. Sana ay mapagbigyan kami ng pagkakataon upang maibigay ko ang hiling niya. Bulong ko sa aking sarili. Excited ako at hindi mapakali dahil nais ko na sa katuparan ang hiling sa akin ng maganda at sexing kapatid ni Tita Lourdes. Agad ko silang hinanap. Natagpuan ko sila sa kwarto nila Tita Lourdes. Sinilip ko sila doon habang masaya silang nagkukwentuhan. Narinig ko na lang sa usapan nila na, Ate Lourdes, may kasama ka palang gwapo. At iba ang apil ni Rodel ha. Mukhang di mo pinatawad ate ha. Pabirong sambit ni Rika. Ano ka ba Rika? Baka marinig ka ng kapatid niya at maisumbong kami sa aking asawa. Hay, mauudlot pa yung bago kong kaligayahan. Saway nito sa kapatid niya. Matapos noon ay nagtawanan sila. Magaling ba ate? Tanong ni Rika. Pwede naman turuan. Ang kagandahan lang kay Rodel ay di ka matatalo sa kanyang ligaw na alaga. Grabe ang kisig at di ka mabibitin. Walang-wala yung asawa ko. Nagtawanan sila habang sinasabi niya to. Baka naman ate, pahiram naman minsan no. Hiling ng kanyang nakababatang kapatid. Aba Rika, huwag mo nang pakailaman ang aking Rodel ha. Baka masagad at di na ako magawang paligayahin. Pagbabanta naman na ito. Akong bahala ate, isang beses lang bago ko umuwi. Gusto ko lang maranasan ang binibida mo. Sandali silang natahimik, kaya bumaba na ako at di na pinagpatuloy ang susunod nilang usapan dahil baka mapansin nila ako. Nag-asikaso na ako sa kusina, nagugas ng pinggan, habang iniisip ang ilan pang napag-usapan ng magkapatid. Na ang totoo ay umaasa na sana ay pumayag si Tita Lourdes dahil iba din ang dating ng kabata niyang kapatid at talagang nakakapanggigil. Mamaya pa ay narinig ko na lang sila na nagtatawanan habang pababa na ng hagdan. Nagpatay malisya na lang ako at di ko sila kayang tingnan. Nag-iisip ako kung paano makakaalis ng kusina, ngunit maya-maya ay nasa likod ko na si Tita Rika. Pumunta siya sa ref upang kumuha ng tubig. Habang umiinom siya ay nakatitig ito sa akin ng malagkit at tila may nais sabihin. Kaya bago pa ako mawala sa aking sarili ay umalis na ako at agad nagtungo sa aking kwarto. Habang nasa kwarto ako ay di ako mapakali. Kaya ginawa ko na lang ay paligayahin ang aking sarili. Ngunit habang nasa kalagitnaan na ako, ay bigla na lang pumasok si Tita Rika. Naabutan niya ako sa aking ginagawa. Agad niyang sinara ang kwarto at siniguradong hindi makakapasok kung sino man ang nais na umistorbo sa pagkakataon na yun. Na-excite na lang din ako sa maaaring mangyari dahil sa totoo lang ay kanina ko pa ito nais mangyari at ngayon ay abot kamay ko na ang langit. Habang papalapit ang Tita Rika ay nakangiti ito dahil siguro sa tama nga ang kanyang ate sa mga sinabi. Nakatitig ito sa aking alaga at tila andon ang kasabikan na matikman din ang saya gaya ng kanyang ate. Agad niya itong sinukat sa kanyang mga kamay. Mahusay itong mawak na sa mga ganoon pa lang na kilos at tila ba titilapon na ang magma na kanina pa nais sumabog. Ilang akyat pa ng elevator ay nais na agad lumabas ng mga laba mula sa bulkan. Nang mapansin nito ni Tita Rika ay agad niya itong tinigil at nakiusap na sabayan pa siya sa pagpapasaya. Kaya nauwi kami sa pagbibigayan. Di kami nagpansinan at tila galit sa isa't isa. Nagpakaabala kami sa isa't isa at tila ibinigay ang buong husay at talino sa pagpapasaya ng bawat isa. Nang maramdaman ko na ubos na ang lahat at nagkalat na ito sa aking bibig, ay nagmukha ako ng lamutak ng sarsa dahil sa taming sarsa na lumabas at sakit na din ang kapit sa aking buhok. Ramdam ko ang mga pighati niya at tagumpay na sumabog ang bulkan. Basang-basa ako sa kalagayan na tila nang lamutak ako ng lechon. Matapos nun ay nakita ko ang pagpupursige ni Tita Rika. Andito ang kagustuhan niyang pagbawi
na agad ko namang binigyang kalayaan upang di naman siya magdamdam. Buong husay niya itong pinasaya na halos maging ang aking mga paa ay nagpantay na. At nang mapagod na ito ay agad siyang nagpahinga at tinayaan siyang magsiso ng mas mabilis pa sa inyong inaakala. Dahil galing na rin ito sa ilang labanan ng araw na yon ay naging matagal ito. Kaya anditong nasulit ito ni Tita Rica. Di ko maipinta ang kanyang muka habang abala sa kanyang ginagawa. Napahawak na lang ako sa kanyang bewang upang kontrolin siya. Ngunit lalo itong nagpaka-agresibo at tila sanay sa mga labanan na ganito. Habang binubulungan ako ng mga delicious mo, Rodel, na lalong nagpakilig sa akin. Maya-maya pa ay nagpalit posisyon na kami at di ako nagpatalo sa mga ginawa ko. Sinuklian ko ang lahat ng kabutihan niya, kaya naman abot langit ang kaligayahan niya. Ilang saglit na lang at di na ako nakapagpigil at sumabog sa loob ng kuweba ang halos lahat. Halos mapuno ito ng laman at wala nang sayang. Kita ko ang saya ni Tita Rica sa bagyong napagdaanan niya. Humiling pa ito ng isa pang round at di ko binigo ang magandang sexy at muling nagsimula ang lahat. Inabot kami ng ilang minuto bago natapos ang mahaba-haba sa una dahil sa pagod ng mga kalagaan. Ngunit imbis na mainip ay mas lalong sumaya ang Tita Rica. Kitang-kita ang pagiging masiglang bulaklak matapos ang 2 beses na madiligan. Saglit lang kami nagpahinga at nagpasya na siya na lumabas habang ako ay naiwan sa ganong posisyon at di namalayan na nakatulog na sa pagod. Nagising na lang ako sa hating gabi dahil sa gutom na rin ako at agad nagtungo sa kusina. Nakita ko sa lamesa na may iniwang pagkain sa akin kaya agad ko itong nilantakan. Gutom na gutom ako at tila ubos sa maghapon ng pagkakapagod. Mabilis kong natapos ang pagkain ko at bumalik na sa kwarto upang ipagpatuloy ang pagpapahinga. Ngunit laking gulat ko nang magtagpuan ko magkapatid sa aking kama. Nakahiga sila at nakatingin lang sa akin at alam ko na ang nais nilang mangyari. Agad nila akong sinanyasan lumapit sa kanila gamit ang kanilang daliri. Dahil lubos na masunurin ako ay agad kong sinunod ang kanilang kagustuhan. Nang magsimula na sana kami ay bigla na lang ako nagising dahil sa pagising ni May at sinabihan akong kakain na. Kamot ulo ako dahil sa paghihinayang ng panaginip lang pala ang lahat dahil sa pagod na nagawa namin ni Tita Rica. Kaya agad akong nag-ayos ng sarili at dali-daling lumabas ng kwarto. Natagpuan ko ang 2 magkapatid na suot ang nasa panaginip ko nang dalawin nila ako. Tahimik silang nanonood sa sala at sabay silang napatingin sa akin. Binati nila ako at inalok na kumain na. Tango lang na isagot ko dahil andun pa din ang paghihinayang ko sa aking panaginip at umaasa na sana mangyari ang gabing iyon. Please like and subscribe po. Share blessing naman po. Super thanks po para sa mga gusto ng part 5. Salamat po.